Bakit binoto ni Robin Padilla na i-archive ang impeachment ni VP Sara? Vote explain, mainit, kontrobersyal, at puno ng tanong. Sa gitna ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, isang kilalang pangalan ang umingay sa Senado, si Robin Padilla. At ang tanong ng marami, bakit nga binoto na i-archive ang kaso? May pinoprotektahan ba siya, o may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang boto? Alamin natin dito sa Vote Explain. Isang impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara Duterte. Ang issue, umano'y pag-abuso sa confidential funds, at iba pang mga akusasyon ng paglabag sa saligang batas. Sa botohan ng Senado at House Committee, ilang mambabatas ang bumoto para i-archive o pansamantalang itigil ang kaso, at kabilang nga rito si Senador Robin Padilla. Para sa kaalaman ng lahat, kapag sinabi nating i-archive ang isang impeachment complaint, hindi ito ibig sabihin ay totally dismissed o wala ng pag-asa. Pero sa practice, tigil muna ang usapan. Walang pagdinig, walang aksyon, hanggang may bagong reklamo o sapat na rason para ito ay buhayin muli. Sa madaling salita, shelved indefinitely. Ayon kay Senador Robin Padilla, malinaw ang dahilan ng kanyang boto. Wala raw sapat na basehan ang impeachment, at hindi raw dapat gamitin ang ganitong proseso sa pamumulitika. Narito ang buod ng kanyang posisyon, ang impeachment ay isang seryosong bagay. Dapat hindi ito ginagamit sa pansariling interes o pamumulitika lang. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Vic Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po. System. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyo lahat at sa atin lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta.
Ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politika ng impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan ito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, katuluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total! Meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng Constitutional ni dating Pangulo Vic Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yung bukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lakhalan ng Senado na ako'y may reservasyon dyan. Malaking reservasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Di ba tayo natapos? Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat. Thank you, Senator Robin Padilla. Hati ang opinyon ng taong bayan. May mga sumang-ayon kay Padilla. Sabi nila, tama lang na tapusin agad ang isyong walang solidong basehan. Pero marami rin ang nagsasabi, paano na ang accountability? Kung ang mga nasa pwesto ay hindi pwedeng imbestigahan. Nasaan ang checks and balances? At ang mas matindi, may ilan ang naniniwala na may palakasan na namamagitan sa mga opisyal ng gobyerno. Ang tanong ngayon, makatarungan ba ang boto ni Senador Robin Padilla? O isa ba itong halimbawa ng pamumulitika sa likod ng formal na proseso? At higit sa lahat, sa mata ng taong bayan, nabigyan ba ng katarungan ang reklamo? O ito'y tuluyang ibinaon sa limot? Kayo, anong masasabi nyo? Comment down below at pag-usapan natin. At kung gusto mo ng mga ganitong usapin, like, share, at subscribe na. Para sa mas malinaw na Vote Explain.